Nasa 24 million pesos ang halaga ng napinsalang coral reef sa Tubataha Reef dahil sa pagsadsad ng USS Guardian. Ayon sa US Navy, plano nilang iangat ang barko gamit ang isang crane dahil hindi na raw ito pwedeng hilahin. Malaki na raw kasi ang sira ng barko. Live mula sa Puerto Princesa City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, yung nabanggit natin dyan na 24 million pesos na worth ng damage sa Tubataha Reef ay yun pa lang ang estimate ngayon dahil yung 1,000 square meters na estimate sa ngayon na damage ay posible parang madagdagan kapag nag-estimate na pag tinanggal na itong pagka tuluyan lang natanggal itong barko. Samantala, sa press briefing kanina ay muling nagpahayag ng nag-express ng o humingi ng paumanhin itong isang mataas na opisyal ng US Navy. Pagmasdan ang natural na ganda ng bahaging ito ng Tubataha Reef kung nooy makulay at tila punong-puno ng buhay. Heto na ang itsura niya ngayon matapos makayod sa pagsampa ng USS Guardian. Sa litrato ng AFP Western Command noong January 18, makikita ang Navy ship na nakadikit ang nguso sa gilid ng isa sa dalawang atoll sa Tubataha Reef. Makikita sa underwater photo, nag-iba na ang kulay ng lugar na dinaanan ng barko. Ang kulay puti, indikasyon daw na dead coral na ito. Mabubuhay din siya siguro sa katagalan ng panahon baka pag tayo wala na dito. Batay sa implementing rules and regulations ng RA 10067 o Tubataha Reefs Natural Park Act of 2009, 24,000 pesos ang kabuang multa sa kada isang square meter na masisirang coral reef. At dahil nga 1,000 square meters na ang sinasabing nasirang bahagi ng Tubataha, aabot na sa 24 million pesos ang multa sa Amerika. Sa aerial video, makikita ang ilang barko ng US Navy at Philippine Coast Guard na nagmamaniobra malapit sa nadisgrasyang minesweeper. Kita rin ang tila isang tali na nakakabit mula sa USS Guardian patungo sa isang support ship ng US Navy. Mayroon ding mga nag-iikot na support ship ng Navy sa paligid. Sa ngayon, puspusa na ang paghahanda para sa gagawing salvage operation. Tinatayang 500 US Navy personnel at hindi bababa sa 5 barko ng Amerika ang naideploy na raw malapit sa Tubataha Reef. Ayon kay US Navy Rear Admiral Thomas Carney, malaki raw ang pinsalang tinamo ng barko. It's got hull penetrations in several places and there's a significant amount of water inside the ship. Right now, the ship could not maneuver on its own and it is not operational. Isinapubliko na rin ang mga unang araw ng retrieval operations. Sa naturang video, kita ang pagresponde ng Special Warfare Group divers ng Philippine Navy. Kasabay nito, nagsasagawa ng aerial surveillance ang P-3C Orion aircraft ng Amerika. Inuunti-unti na raw ang pagpapagaan sa USS Guardian para sa planong pag-salvage dito. Matapos ang initial assessment, mas tinututukan daw ngayon ng US Navy ang sea lift o pag-aangat sa barko gamit ang isang crane. Isasampa na lang ito sa mas malaking barge at saka dadalhin sa shipyard. The option that we had hoped to be able to tow the ship off the reef is not available. The ship is too badly damaged, unfortunately. Always to lift the ship off in one piece, we think that's the best way to minimize the damage to the reef. We would prefer not to have to take the ship off in pieces. That is our last worst option. Jessica, bagaman na hanggang sa ngayon ay wala pa ring malinaw na timetable kung kailan na tuluyan ang mayaalis sa Tubataha Reef itong USS Guardian, ay inaasahan naman daw ng US Navy na sa katapusan ng buwan ay makakarating dito sa may area o sa may Tubataha Reef yung 2 barkong magre-retrieve sa nabahurang barko. Jessica? Hanggat maaari daw, Cedric, ayaw nilang chap-chapin itong barko. Talagang iaangat pa rin. Yes, Jessica, yung nabanggit kanina ni Rear Admiral Thomas Carney, yun daw yung kanilang last and worst option kung talagang wala na talagang choice pero sa ngayon kasi na-report natin nga kahapon 3 yung options sila, either hilahin o iangat o kaya katayin, pero nilinaw kanina ng US Navy base na rin sa kanilang mga assessment ay mukhang kinikilingan nila ngayon, pinag-aaralin na lang maigi yung i-lift na nga lang at isa sa barge at para lumalabas na nakikita nila sa kanilang assessment na yun yung magkakaroon ng yun yung least possible na makadamage palalo doon sa Tubataha Reef pagka isinagawa na ang retrieval operations. Jessica? Okay, curious lang ako, paano nga uli kinompute itong 24 million pesos na damage na na-incur nitong USS Guardian? Alam ko per square meter ba ng coral na nasira may katumbas na value. Tama ba yon, Cedric?
Tama, Jessica, nakabase o alinsunod dyan sa Republic Act 10067 o yung batas na nagde-declare na ang Tubataha Reef ay isang protected area, 12,000 pesos para dun sa damage and then 12,000 pesos para dun sa restoration fee. Sa ngayon ay 1,000 square meters na yung estimate ng Task Force Tubataha, pero dahil hindi pa nga naiaalis yung barko doon ay hindi pa rin matiyak kung merong additional damage. Kasi kung matatandaan natin, Jessica, sumadsa nito yung uso pa lamang and then pumihit ng 90 degrees. So pagkakapihit na yon, makikita doon sa aerial video tsaka doon sa aerial photos, talagang parang kinayod niya yung area na tinamaan niya doon sa Tubataha Reef, Jessica. Okay, pero yan ay doon lang sa damaged coral. Siyempre hindi pa yan naka-input o hindi pa nakakwenta diyan yung livelihood opportunities na nasira din o naapektuhan dahil dito sa pagkasira ng mga bahura. Tama, Jessica, at isang reason din yan kung bakit ang Task Force Tubataha ay talaga ipinupush na ASAP matanggal itong barkong ito dahil ayaw naman sana daw dumating doon sa punto na pati yung livelihood ng mga kababayan natin dito sa Palawan ay maapektuhan na dahil dito sa insidente ito, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.